dito nga po sa ano ko, sa ibabalita ko. Kasi ganito kasi, may pros and cons din naman kasi. Eto, sorry Senator Kiko Pangilinan, hindi ako DDS, pero mukhang, against ako. Sa totoo lang, kayo mag-comment din kayo dito sa juvenile law na ipinatupad ni Senator Kiko Pangilinan. Although may pros and cons itong juvenile law ni, Kiko Pangilinan. Pero kasi sa nangyayari ngayon kasi iniisip nila na bata ako, 'pag nakategi ako hindi ako makukulong, 'di ba? So, yung mga bata umaabuso. Merong grupo 'di ba, KMFD ba yun, yung damit ng bata, yung naka-t-shirt yung bata, yung pumatay. Anong grupo yun na nakalimutan ko nga mga minamahal. 'Di ba, i-comment niyo nga ano yung grupo ng bata na yun, KMF, 'di ba? Yung kakanood niya ng online games, kakapasok niya sa mga kultong, mga laro na kung saan yung leader nila ay killer, kaya kahit sila mismo ay natututunan nilang maging killer. Although no to bullying tayo, kung meron mang hinanakit itong bata na 'to, kunyari sabihin natin binully siya, pinagpaplanuhan nila kasi binully nga siya, isa lang yung masasabi ko, dapat alerto ang, intelligence, ang intel. 'Di ba kasi para saan pa ang intelligence funds kung hindi niyo ginagamit diyan, 'di ba? Kailangan pa bang lagyan kayo ng daklik diyan? Kailangan pa bang lagyan kayo ng pera diyan? Bukod sa may budget kayo sa intelligence funds ninyo? 'Di ba diyan ginagamit ang confidential funds. Uulitin ko, diyan ginagamit ang confidential funds sa mga intelligence gathering. Kasi parehas ng nangyari, yung shooting incident. Hindi naman natin tinuturing na terorista yung mga bata. Hindi ko sinasabing terorista, mga minamahal mga bata. Pero, hindi dapat umaabot sa punto na nagiging killer na yung kanilang mindset. Minsan may kapabayaan din yung magulang. At hindi 'to puwedeng isisi sa gobyerno, kasi hindi naman hawak ni PBBM ang utak ng mga estudyante, 'di ba? Mga minamahal, ng mga nandiyan. Hindi hawak ni PBBM ang utak ng mga bata, kasi bata pa lang tinuruan ng magbaril, 'di ba? Wala namang problema for safety purposes sana. Kaso ang nangyari ginamit ng bata, I think yung kanyang emosyon, yung kanyang nararamdaman, 'di ba, para ilabas, dito na lang tayo sa pagiging bayolente. Kaya nga ngayon kung pag-uusapan natin itong juvenile law, 50-50 ako. Yung komento ko dito, kayo ba guys, 50-50 din ba kayo dito sa juvenile law ni Kiko Pangilinan? Kasi sabi ko nga sa inyo, may tinatawag akong pros and cons. Yes, may pros, meron din cons, nakakabuti at the same time, ano din siya, tawag dito, nakakasama. Kasi yung mga bata iniisip nila, juvenile law, puwedeng pumatay, hindi ka makukulong, edi-DSWD ka lang. Naalala ninyo yung Magwad siblings, 'di ba? Mga minamahal, naalala ninyo yung Magwad siblings? Oh, yung bata is ampon, yun yung pumatay sa magkapatid, 'di ba? Pero hindi nakulong. Gawa nga ng bata pa sila during that time. Pero ngayon na nasa wastong edad sila, meron silang pananagutan. Parang ang nangyayari kasi, bata 'yan, wala sa tamang pag-iisip, i-DSWD lang muna, 'pag nag-18 na, saka na ikukulong at bibigyan ng parusa. So, parang nakapatay ka tapos yung sentensya mo ganito lang, parang ang unfair, 'di ba mga minamahal? Ang unfair, sobra. At talagang gumimbala yung mundo at sinisi pa nga yung presidente diyan. Kahit nga itong si Yuse Claire, Si Yuse Claire ano, na-bash din, kasi tinawag niyang hindi naman terorista yung mga bata. Wait lang, panood natin sa inyo muna 'to mga minamahal. Um, Pag-usapan muna natin, yung nangyaring, incident, oo. Kasi wala tayong ibang puwedeng sisihin diyan, kundi yung magulang din mga minamahal. Oh, okey panoorin natin 'to mga minamahal, okey. Magaling lang si Sara Duterte mamuna, Oh, panoorin natin. Ibig sabihin, estudyante?
Dapat monitor para sa intelligence gathering. Hindi sila mga terorista. Going back to the Tacloban incident, the Vice President released a statement about the incident, and I quote, "This tragedy also exposes the failure of the government to recognize the importance of intelligence gathering and identifying threats before lives are lost. We can't." Ginagamit na naman ni Sara Duterte yung ano, eh, paano ba natin sabihin mga minamahal, yung sitwasyon, 'di ba? Ginagamit na naman ni Sara Duterte ang sitwasyon. Yung tatay mo nga mamamatay tao, eh, 'di ba, gets mo yun? Ang daming pinatay hindi ka nagreklamo, tarantado ka ba? Continue reacting only after another child is hurt or killed. Eto pa po, sabi niya rin, the continuing loss of young lives should serve as a wake-up call to this administration. The government must act now to make our schools safer and to better protect our learners. Your comment on that, ma'am? Ibig sabihin, estudyante, dapat monitor para sa intelligence gathering. Hindi sila mga terorista. Sila ay mga estudyanteng mukhang di umanong gumunlang sa online gaming na marahas. At kung yan ang sinasabi niya na dapat na minomonitor through an intelligence gathering, bakit kaya noong 2019 sa Masili National High School, Calamba, Laguna, ay nagkaroon din ng barila sa loob ng classroom? Tama. Isang 15-year-old, grade 7 student ang involved. Tama. This is 2019. It occurred 2019. Bakit hindi ito kaya nakita sa intelligence report ng kanyang ama? At ito, Tama. meron pa rin. Yan yung mahirap, eh, yung magbabato ka ng baho ng iba, pero mas mabaho ka. Gets niyo yun, mga minamahal? Yung magbabato ka ng baho ng iba, pero mas mabaho ka. Kaya nga sabi ko sa inyo, ginagamit na naman ni Vice President Sara Duterte ang sitwasyon. Ginagamit ni VP Sara Duterte ang sitwasyon para po tayo ay uminit at magalit. 'Di ba? Ito, terorista, di umano ang nagsagawa. September 2016, Philippines bomb, Davao attack, blame on Abu Sayyaf. Oh, Bakit hindi niya kaya tinuruan ang kanyang ama para marisolba or ma-counter ito agad? tama. Eh, meron pa pang isa. And wait lang, natatakot ako sa part na 'to na baka pati yung mga bata i-hired ni Vice President Sara Duterte para pumatay ng kahit na sino mang gusto nilang ipatay. 'Di ba kasi yung mga bata is very well protected ng juvenile law ni Senator Kiko Pangilinan, which is 50-50 po tayo sa what do you call this, 50-50 po tayo dito nga po sa juvenile, law ni Kiko Pangilinan, 'di ba? November 29, 2016, 9 injured in bomb blast targeting Duterte's security team. Magaling naman po yata Thank you, siya Marco Polo. magpuna. Pero walang solusyon na naibibigay. Sana magbigay siya ng solusyon. Tama. At ito pa po. 2019, Duterte Honors Cup killed in school explosion. Hindi po ba dapat kung napakagaling niya magbigay ng suggestion, dapat ay tinuruan niya ang kanyang ama para ito ay na-prevent. Tama. May mga pagkakataon po na hindi maiiwasan ng mga ganitong sitwasyon, especially sa pangyayari ito, mga estudyante, mga minor de edad, hindi terorista. Tama. At sa susunod sana, bago magbigay ng pamimintas at paninira ang Vice Presidente, itanong niyo sa kanya ano ang kanyang suhestyon. Ano yung kanyang magagawa? Ano yung kanyang plano? Gano'n lang naman yun mga minamahal, eh. Ano yung kanyang magagawa, ano yung kanyang magiging plano, ano yung kanyang direksyon. Hindi puwedeng puna ka lang ng puna,
bato ka lang ng bato pero sa'yo meron ding maibabato, 'di ba? Parehas dati, mina-martial law na tayo ng gobyerno, pero nung panahon ni Rodrigo Roa Duterte, nagkaroon ng martial law sa Mindanao, 'di ba? Oh, hindi ba din martial law 'yun? Yan ang hirap dito sa ating Vice Presidente, yung tipong ginagamit niya ang sitwasyon, ginagamit niya yung mga eksenang ganap ngayon para laging merong maibatong puntos kay PBBM kasi wala silang ibang gustong mangyari, 'di ba, tama ako mga minamahal? Wala silang ibang gustong mangyari kundi ang masira si PBBM. Gano'n lang kasimple. Hindi nga nila masira sa droga, hindi nila masira sa maleta, hindi nila masira sa kung ano pa mang may sakit, ano pa mang issue. Sisirain na lang nila si PBBM sa mga sitwasyon na ganito, na parang papalabasin na kasalanan ng gobyerno ang lahat ng ito. Ultimo kahit pagtama ata ng bagyo, pagtama ata ng earthquake, gusto pa nilang isisi kay presidente. Gets niyo ako mga minamahal? Ganyan kasutil, ganyan kasasama, ganyan kaitim ang budhi ng mga DDS, especially na nga po itong si Vice President Sara Duterte. Yung tipong gusto sana nating makakita ng isang good leader, isang public servant, kaso ang ginagawa ni Sara ng gagatong. At baka posible pa nga sa darating na mga panahon, yung mga batang yan, mga minamahal, mga bata i-hard nila para pumatay. Pustahan tayo. Darating tayo sa punto na yung mga bata ay i-hired nila Vice President Sara Duterte. Diyan nga po, mga minamahal, oo, sa mga killings na yan. Kasi sabi ko nga sa inyo, they are well protected ng juvenile law. 'Di ba mga minamahal? At hindi malabo dahil yung utak ni Sara Duterte ay kriminal, 'di ba? Actually, yung nangyayari ngayon, pabor yan kay Sara. Kasi, kasiraan yan ng gobyerno at yan yung gustong naririnig ni VP Sara Duterte, ang nasisira si PBBM, 'di ba? Mga minamahal. Alright, bingot nangaral tibag sa abroad, tama. Oo, nag-aral si Melvin Matibag sa abroad. Oh, true, atat na atat maging presidente, wala naman siyang ginagawa kundi manira, totoo yan. Kung nagtrabaho ka, eh, di tapos yung usapan, kasi ang ginagawa mo naninira ka pa. 'Di ba? Anyway, shoutout sa'yo Marco Polo, shoutout sa inyong lahat. It's me again, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.